Marami mga religious teachings and practices glorify sacrifice. Ang ine-encourage ay magtiis, magtiyaga, magsakripisyo. Kaya marami tuloy mga buhay ang sobrang nagkakaroon ng maraming sacrifices. Ito ba ay tama? Ito ba ay maganda? Ito ba ay kagustuhan ng Panginoon para sa atin? Ang pamagat ng ating pag-aaral, sacrifice pa more? Is God really pleased with sacrifices? At ngayon, ating tutunghayan ang isa kagimbal-gimbal at malungkot na kwento na umikot sa sacrifice. Judges 11:29 to 40. Ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jephthah. Tinipon niya ang mga tao sa Gilead at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mizpah, Gilead, at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonita. Sumumpa si Jephthah kay Yahweh ng ganito, "Kung pinagtagumpay ninyo ako laban sa mga Amonita, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang lalabas sa aking bahay at sasalubong sa akin pag-uwi ko." So itong si Jephthah, nangako na pagka nagtagumpay siya sa kanyang digma, pag umuwi siya, ang unang sasalubong sa kanya ay susunugin niya. Ihahandog niya. Isasakripisyo niya. Uso kasi nung araw na yung mga alagang hayop, pag sumasalubong sa among umuwi, nag-una-unahang sumalubong kahit mga tupa. Parang aso ngayon, sumasalubong, ganun. Ngayon, yun ang iniisip siguro itong si Jephthah, na may mga sasalubong sa kanyang mga alagang hayop, isasakripisyo niya, susunugin niya. Pag sinabi kanina that the Spirit of the Lord was upon him, it could mean that the Spirit of the Lord inspired the crossing, the passing, and the advance of his army. But did the Lord's Spirit also inspire the vow for sacrifice? Yan ang gusto nating linawin. Yes, kinasihan siya ng Espiritu. At dahil dyan, tama ang kanyang mga ginawa. Kung siya sa pumunta, siya sa dumaan. Pero kasama ba sa inspiration ng Espiritu ng Diyos, yung mangako siya na kahit sino ang mauna, alin ang maunang sumalubong sa kanya, ay isasakripisyo niya at susunugin. Sa pagpapatuloy ng kwento, sinalakay nga ni Jephthah mga Amonita at pinagtagumpay siya ni Yahweh. Nagapi nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Keramim. Marami silang napatay na Amonita. So victory because of the inspired military moves, and or victory ba yan because of the vow? Dapat nating linawin. Nang magbalik si Jephthah sa Mizpah, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng tamborin. Siya ang kaisa-isang anak ni Jephthah. Nang makita siya ni Jephthah, pinunit niya ang kanyang damit at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon. Ang panata ko kay Yahweh ay hindi ko na mababawi pa." Nakita natin ang nangyari ito sa self at tradition-imposed burden. Nangako-ngako siya na susunugin niya, hindi naman niya alam kung sino sasalubong sa kanya. Sumalubong yung anak. Tapos sabi niya, "Anak ko, ano tong ginawa mo sa akin?" Aba, yung bata pa ngayon ng kanyang sisisihin, tuwang-tuwang sinalubong siya na tumutunog ang tamborin at sumasayaw sa saliw ng tamborin. Sa psychology, may tinatawag na grandiosity schema. Yung they believe they are victims and should not be accountable for their own actions. At i-display ito nitong si Jephthah. Parang siya pa ang victim at hindi yung anak niya. Samantalang siya itong gumawa ng ganong vow. People with an entitlement schema are drawn to self-sacrificers who are unlikely to challenge the entitled partner's beliefs. So, yang daw may mga tao na pagka sila ay may ganyang sense of schema, ay may mga lumalapit sa kanila na mga mahilig na magsakripisyo, mga mahilig na isakripisyo ang sarili nila para matupad yung gusto noong merong entitlement schema. Jeremiah 32:35, they built high places for Baal in the valley of Ben Hinnom to sacrifice their sons and daughters to Molech. Though I never commanded, nor did it enter my mind,
that they should do such a detestable thing and so make Judah sin. Yan ang sinasabi ng Diyos. Nagsasakripisyo sila ng kanilang mga anak, sinusunog nila, pero hindi sumagi sa aking isipan na hingin sa kanila ang ganyang sacrifices. Nakakadiri, nakakasuklam ang ganyang mga sacrifices, sabi ni Yahweh. But why sacrifice? Bakit nga ba? Psalm 50 verse 13, sabi ng Diyos, do I eat the flesh of bulls or drink the blood of goats? Sino nga ba nagpauso ng mga maraming sacrifices? Hindi yung priests. Kasi yung mga sinasacrifice, sa kanila napupunta, sila kumakain nun. Kaya na-encourage yung ganitong uri ng mga sacrifices. Pero malinaw, sabi ni Yahweh, bakit? Umiinom ba ako ng dugo ng mga hayop? Kumakain ba ako ng laman ng mga hayop? Ba't kayo magsasacrifice sa akin? To the point, dapat yung mga bata, mga anak nyo, mga tao, sinasacrifice nyo. Hindi ko yan ideya. Hindi sumagi sa isip ko kahit kailan yan. Kasuklam-suklam, sabi ni Yahweh. Genesis 25:33. But Jacob said, swear to me first. So he swore an oath to him, selling his birthright to Jacob. So anong gusto ni Jacob na huwag nang makaatras ang kanyang kapatid? Sa gusto niyang mangyari, pinapangako muna niya bago niya binigyan ng pagkain. But why swear? Maraming napahamak dahil sa swear, dahil sa binibitawang salita, tapos ayaw baliin. Sa Matthew 14:6-10, napugutan ng ulo si John the Baptizer dahil sa pangako ng hari sa dancer na anong hilingin mo, ibibigay ko sa iyo. Dahil nagandahan siya sa sayaw, kaya ang hiningi yung ulo ni John the Baptist, hindi siya ngayon makaatras. Mahirap yung pangako ng pangako. Ecclesiastes 5:5, it is better not to make a vow than to make one and not fulfill it. So it doesn't mean na pag ginawa mo, i-fulfill mo. Ang sinasabi, huwag mo na lang sabihin, huwag mong gawin yung pangako. Huwag kang mamanatan dyan kasi baka ka mapasubo. Proverbs 20:25, it is a trap to dedicate something rashly and only later to consider one's vows. Huwag daw magdalos-dalos, huwag magmamadali sa pangangako. And James 5:12, above all, my brothers and sisters, do not swear, not by heaven, or by earth, or by anything else. So, huwag daw magsuswear. Alam natin, i-review natin. Ayaw na Yahweh ng mga sacrifices, kahit ng bulls or rams, kahit ng mga hayop, o kahit na, lalo na, ng mga tao. At sinasabi all over the Bible, huwag kang mga manata, huwag kang sumumpa, huwag kang mangako, kasi baka kang mapahamak. Then, back to the story, sabi niya, anak, ano itong ginawa mo sa akin? Bakit ka lumabas? Nauna ka pa sa mga iba. Nangako akong susunugin ko, isa-sacrifice ko ang unang lalabas. Hindi ko na pwedeng bawiin yon. Sabi ng tatay sa anak. Yung anak naman sumagot. Sumagot ang anak ni Jephthah. Kung may panata kayo kay Yahweh, tuparin niyo yon sapagkat ipinaghiganti niya kayo laban sa inyong mga kaaway na Amonita. So, pahayag naman ng bata na siya ay isacrifice at sunugin. Ngunit may isa lamang po akong ipapakiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkabirhen. Can you imagine the sacrifice that this girl would go through? She was a virgin, she's unmarried, she's a young lady, tapos susunugin siya, papatayin. So sabi niya, sige po, gawin niyo yan. Pero bigyan niyo ako ng 2 months to mourn. Para ipagluksa ko kasama ng mga kaibigan ko, itatangis, iiyak ko, ikakalungkot ko, ang lahat ng hindi na matutuloy sa aking buhay dahil susunugin niyo na ako. Hindi na ako makapag-asawa, hindi na ako magkakaanak, hindi na ako magkakaroon ng ganung buhay kasi matatapos sa ang buhay ko dahil sa inyong panata. And this is the fruit of conditioning. Yung batang ito malamang na since childhood, kinondisyon na pag kami panata dapat sundin no matter how senseless the panata is. No matter how harmful it could be to all concerned, especially to the innocent who did not make the vow. This is very, very sad. Sa psychology, yung tinatawag na schema chemistry, schemas are the core beliefs we develop as a result of our early childhood interactions. They can inform many things about people's adult lives, including the way people approach romantic or other relationships. For example, if people feel resentful and lonely in a relationship, a self-sacrifice schema
could be at work. This is a pattern in which people tend to be vigilant about others' needs while ignoring their own needs. So, importante na makita natin na may mga ganong personalities. Yung mga dahil sa upbringing, dahil sa conditioning, sila ay handang-handang isakripisyo ang buhay nila para sa iba. 1 John 4:8, whoever does not love does not know God, because God is love. And Jesus said, love others as you love yourself. Therefore, pag pinagdugtong-dugtong natin yan, mahalin din ang sarili. Kailangan ma-overcome ng mga pinalakiha, maliit pa sila, tinuturuan puro magsakripisyo, magparaya, magtiis. Dapat ma-overcome nila yon to the point that they will love themselves in a healthy way so that they could love others too. Because you cannot give what you do not have. Kailangan i-deprogram yung mga bata na na-program na masyadong lagi magtiis, magpasensya, magsakripisyo para sa iba. Lalo't yung sakripisyo na yun, wala namang sense. Tulad nito, nasabi-sabi lang nung tatay niya na susunugin niya ang unang lumabas ng bahay para sumalubong sa kanya. Anak yung sumalubong. Dapat sinabi niya, ay, sorry, wrong mistake. Sorry, hindi ko naman po yan ang iniisip ko. Akala ko ang lalabas tupa. Akala ko ang lalabas kambing. Anak ko, syempre iba na po yun. Huwag na lang. O kaya magsasacrifice na lang po ako ng iba. Pero hindi, dahil lang nasabi niya, tutuparin na niya. Hindi naman tayo na-assure na yung kanyang vow, inspired. Yung ginawa niyang military moves, inspired. Pero yung kadugtong na vow na ginawa niya, inspired ba yun? Obviously, hindi. Kasali sa inspiration. Kasi nakita natin na ayaw ni Yahweh ng ganun mga sacrifices, ng mga burnt offerings. Lalo tao pa. So, sa pagtutuloy ng kwento, pumayag naman si Jephthah na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkabirhen sapagkat mamamatay siya nang hindi makakapag-asawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman ito ang kanyang panata kay Yahweh at siya nga'y namatay. Dapat nga sabihin at siya pinatay na isang birhen. Sayang. 2 months for this father to change his mind. 2 months for this father to make a deal with God na, ay, nagkamali po ako sa vow, patawad po, pero magsasacrifice ako ng iba. At kung magalit man sa kanya ang Diyos, magagalit kaya ang Diyos na sinisave niya yung kanyang anak for sacrifice. Pero hindi. Yung 2 buwan na dapat sana'y sapat para makapag-isip-isip itong ama, hindi nagbago ang desisyon. Pinatay ang anak, sinunog, dahil sa ginawa niyang vow na wala naman itong practical use. Genesis 9:7, as for you, be fruitful and increase in number, multiply on the earth and increase upon it. Na kinontra ng pagpatay sa isang batang birhen na hindi pa nakakapag-asawa at hindi pa nagkakaroon ng mga anak. Sa psychology, yung self-sacrifice schema na binabanggit natin, you prioritize taking care of other people above yourself. You feel overly responsible for other people's feelings and may put your own feelings aside. And people are always taking the blame. You claim responsibility for other people's behaviors. You struggle with asking for what you need. At ito, bunga ng upbringing. Masaklap ang bunga ng maling paglingap ng mga magulang sa kanilang anak. Ito yung mga willing na willing mag-sacrifice, willing na willing magpa-abuse, at sila rin yung mga number 1 willing mag-join ng mga religious groups na sila ay nasa-sacrifice, sila ay ina-abuse, sila ay kinakawawa, sila ay hinuhut-hutan, sila ay sinasaktan, sila ay sobrang pinapagod, kasi na-condition sila ng ganon. At sa pagpapatuloy ng binabasa nating kwento, mula nun, naging kaugalian na sa Israel na taon-taon ay 4 na araw na ipagluksa ng mga kababaihan ang dalagang anak ni Jephthah. Nagkaroon pa ng tradisyon. Tradition and ritual glorifies and perpetuates even unkind practices. Dapat sana pinag-uusapan nila at nagiging tema ng kanilang paggulita. Naku, mali naman. Dapat hindi nangyari o dapat hindi na-sacrifice ang buhay niya. Pero nag-glorify pa yung sacrifice. Nag-glorify pa yung pagkakasacrifice dun sa bata. So, it encourages other many young people to be as obedient as that girl na isinaselebrate nila.
And it will encourage also many other fathers to do the same vows, to do the same mistakes. Isaiah 1:13 and 17. Stop bringing meaningless offerings. Your incense is detestable to me. New moons, Sabbaths, and convocations, I cannot bear your worthless assemblies. Kita mo sinasabi ng Diyos? I cannot bear your worthless assemblies. Sabi pa nga sa ibang version, kinasusuklaman ko ang inyong mga pagtitipon. Kasi dala kayo ng dala ng mga meaningless offerings. Yung mga incense nyo, baliwala sa akin yan. Ang gusto ko, yung maging mabait kayo sa kapwa nyo. Learn to do right. Seek justice. Defend the oppressed. Take up the cause of the fatherless. Plead the case of the widow. Yun ang gusto ng Diyos. What misconceptions about God are promoted by religion? By religious sacrifice, by the glamorization and glorification of sacrifice. Psalm 50, 9-10. I have no need of a bull from your stall, or of goats from your pens. For every animal of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. Hindi daw kailangan ng Diyos ng mga ganyang sacrifices. Kanya naman ang lahat. So bakit mo pa siya bibigyan? Hindi niya kailangan yung ganong sakripisyo. Walang saysay, walang practical use. Jesus sets free. Jesus sets people free from needless sacrifices. Kaya tayo pinapalaya ni Jesus. Ang daming ginagawang pagpapahirap ng reliyon. Ang daming ginagawang pagpapahirap ng mga pag-glamorize ang religion sa sacrifice. Pero si Jesus pinalaya tayo dyan. Hebrews 9:27. Unlike the other high priests, Jesus does not need to offer sacrifices day after day. First for his own sins and then for the sins of the people. No. He sacrificed for their sins once for all when he offered himself. So iba si Jesus. Siya yung nagsakripisyo. Hindi siya yung humihingi ng sakripisyo. Hosea 6:6. For I desire mercy, not sacrifice, and acknowledgement of God rather than burnt offerings. Ang dami, paulit-ulit. Hindi gusto ng Diyos ang kanyang mga sakripisyo. Walang buting idinudulot yan sa kanya. Hindi niya yan kailangan. Matthew 11:28. Sa kabaligtaran ng sakripisyo, sabi ni Jesus, come to me, all of you who are weary and burdened, and I will give you rest. Rest ang binibigay ni Jesus. Hindi siya humihingi ng sacrifice. Kung may sacrifices man tayong ginagawa for the betterment of ourselves, for the betterment of those who are around us, hindi yun to the point na masunog ka. Hindi yun para masira ang buong buhay mo para lang ma-sacrifice sa iba. Hindi ganun ang brand of love ng Diyos na ine-express ni Jesus. Examine your religious concepts about God, about sacrifice, about rest in Jesus. Kaya mahalaga yung Jesus filter. Yung ginawa na yan ni Jephthah, na nanumpa siya na susunugin niya ang unang lalabas, tapos nung lumabas yung anak niya, hindi siya nagbago ng isip, hindi na rin siya naglagay ng ibang substitute. Kaya dapat niyang padaanin sa Jesus filter. At pag pinadaan niya sa Jesus filter, gagawin pa ba natin? Mahalaga ang Jesus filter. Salain ang lahat ng katuruan, lahat ng kaugalian, lahat ng mga kostumbre na nasa Biblia, at yung hindi lalampas sa filter ni Jesus, ilagay na yun sa library, file na lang, history na. Pero ang pairalin sa buhay is rest, peace, na ibinibigay ng Diyos through Jesus. Ano ang mga application nito sa ating buhay? Sacrifice pa more? Don't do needless sacrifices. You are not doing God a favor by hurting yourself, by making yourself hungry, by making yourself lonely or sad. Hindi siya natutuwa sa ganyang mga sacrifices. Ang gusto niya, sabi niya, I have come that you might have rest. I have come that you might have life. Life that is complete. Life that is full. Unawain natin ang pag-ibig ng Ama na ipinahayag ni Jesus. So we don't make needless sacrifices and we don't make the people around us make needless sacrifices as well. Pagbulay-bulayan, pag-isipan, ano sinasakripisyo niyo sa buhay na akala niyo ay kinakatuwa ng Diyos? Baka naman hindi, sayang ang sacrifice. Ang gusto ng Diyos tayo magkaroon ng mabiyaya, masagana, masaya, at malayang buhay.
sa pamamagitan ni Jesus. Apply this in the littlest details of your daily life, and you will fall in love with God more and more. You will love Jesus more and more. Habang lumalaya ka sa mga tali, tanikala, mga kulungan ng relihiyon na umaabuso sa mga tao, imbes tumutulong sa kanilang matagpuan ang kanilang kapayapaan at ang kanilang kaligayahan. Pag-isip-isipan, ipanalangin. God bless us all.